humingi ng advance payment? Wala ka pa namang nagagawa. The first move is to make Marilyn trust me. At ngayong bati na kaming dalawa, di magagawa ko na ang iba kong mga moves. Masaya ako na bumalik na kayo ni Marilyn sa dati. Oo nga pero it's still not the same. Ano mo sabihin? Nagbago na talaga siya eh. Ang daming lalaki yung bumabati at humahanga sa kanya. Sa sobrang ganda, yung mga lalaki dyan nag-aantay lang na mag-break kayo para makaporma sa kanya. Sino yung katext mo? Si Anthony, yung anak ni Congressman Borja. Sa tingin mo, sinong lalaking hindi maiinis kung ine-entertain ng girlfriend niya lahat ng lalaking lumalapit at nakikipagpalitan ng number sa kanyang girlfriend? Hayaan mo naman ako magkaroon ng kumpiyansa sa sarili ko. Hindi yung ikaw pa yung mag-iisip sa akin ng masama. Natatakot ako na baka itulak ka ng pamilya mo kay Anthony. O kaya sa iba na mas karapat dapat kaysa sa akin. Bakit naman nila gagawin yun, di ba? May blessing na yung relationship nating dalawa. Kaya sana, huwag ka na mag-alala para hindi na tayo nag-aaway. Bakit naman hindi pa tapos yung pagsiset up ninyo? Pabilis naman naman. Alam mo namang ikakagalit ni Mama yan sa atin. Sige na, ha? Naablibadbaran ako ting makikita kong magkasama si Marilyn at ang Jerome na yan. Nagiging cheap ang apo ko. Mama, hindi pa kayo natutuwa? Di ba si Marilyn, no? Nag-i-enjoy tsaka ang saya-saya. Mag-e-enjoy ako kung class ang kasama ni Marilyn. Nasaan na si Darlene? Anong ginagawa? Paupo-upo lang? Binabayaran ko siya. Hanggang ngayon, di pa naghihiwalay ang dalawang yan? Okay, pinigil mo marinig ka. Ano pakialam ko? Ang bagay, Darlene. Oh, see? I'm sure kabog ka doon mamaya. Ano na yun, nagustuhan niya ba? Anak, huwag ka na lang kaya pumunta doon. Naka, matapos kong ayusan, Mars. Anyari? Nay, ano bang problema? Paano kasi, anak? Kinakabahan ako na napapadalas ang punta mo dun sa resort. Tahimik na kasi ang buhay natin. Lalo na kung malayo ka sa mga karbonel. Nay, si Marilyn ang nag-imbita sa akin doon. Gusto mo bang tanggihan ko siya? Eh, akala ko ba gusto mo magkaibigan kami? Nay, huwag na kayong mag-alala. Dahil si Marilyn ang kasama ko doon. Kaibigan na kami, mabait siya. Tsaka siguro naman hindi niya hahayaan na may manggulo sa akin doon. Diba? Basta, anak, mag-iingat ka, ha? At huwag kang magpapagalbi. Ako, Nay. Sige. Tingnan! Mano yan? Julia. Sayang ang ayos ni Mama Josie. Tulungan mo magbihis. Mamaya ko na ayusin yung buhok, ha? Bihis muna para hindi magulo. Kinakabahan kasi ako, Marce. Alam mo naman, pag nagtatagpo yung dalawang batang yan, kung hindi nagkakagulo, may nasasaktan. Kay nino ka nag-aalala? Kay Darlene o kay Marilyn? Yes. Hindi pa rin ako makapaniwala na may kaibigan na kami ulit ni Marilyn. Actually, ako din. May-invite na tayo sa birthday ng Lola. Lola. Anyways. For the first time. Good evening po. Good evening. Bakit kayo nasa sulok? You know, my guests won't mind kung meron akong pangilan-nila ng mga guests ng mga low-class citizen. Mama, Daddy, it's okay. I just want to say congratulations sa success ng resorts and all your other businesses. And I want to say good luck sa future business plans ninyo. At sana kasama yung mga tamang tao. Well, thank you.
Have some tea. Hindi pa rin ako makapaniwala na nagsuot na ako ng gantong damit ulit. Okay ba, Jerome? Okay ba yung itsura ko? Oo naman, Darlene. Ang ganda-ganda mo. Kahit hindi ka na isang carbonel, mukha ka pa rin prinsesa. Thank you. Ano kayo si Marilyn? Oh, there you are! Ladies and gentlemen, my beautiful granddaughter, Marilyn. Darlene, excuse me lang ha. Puntahan ko lang si Marilyn. You look so beautiful. Sir, drinks pa. Thank you. Sige. Miss, ano nga palang pangalan ng apo ni Madam? Pwede kaya akong magpa-picture sa kanya? Eh, pwedeng gawin mo na lang yung trabaho mo? Pasensya. Yeah, do that. Bye. Pathetic. Even sa waiter, wala ka nang dating. Times have really changed. Dati-dati, ikaw yung it girl, yung hinahangaan at ina-admire ng mga tao. But now, you're just a faint memory. Dinadaan-daanan ka na lang ng mga tao. Hindi ko naman hinihingi yung opinion mo, di ba, Allison? Kaya pwede samahan mo na lang ako dito uminom? Oh, I'm so sorry. Because tonight, hindi ako magpapakalasing kasamang isang loser. I'd rather be with Marilyn kasi nandun yung mga boys. Bye! So pathetic. So malandi. Marilyn. Oh, ba't ka nandito? Nagpapahangin lang po ako, Mami. Nak, alam mo, proud na proud ako sa'yo kanina. Ang ganda mo kasi, mukha kang prinsesa. Mami talaga. Kaya hindi naman po eh. Ngayong gabi, ang ganda-ganda niyo rin po. Kung ako prinsesa, edi kayo po ang reyna. Manang-mana talaga sa akin. Alam mo, marunong ka rin mambola. Napayak mo pa ako. Sira yung makeup ko niya. Tsaka, Mami, alam niyo po ba kung bakit ganito din ako kasaya? Dahil po kay Jerome. Napapasaya niya po ako. Kaya po, ang laki po ng pasasalamat ko sa inyo dahil tinanggap niyo siya. At alam ko po na kayo po ang nag-convince kay Lola para tanggapin niya si Jerome. Kaya maraming salamat po, Mami. Talaga napatunayan niyo na mahal niyo ako. The fashion show is gonna be a huge event. It will showcase the Carbonels Barong at naglagay kami ng mas hip and trendy for the baguettes to appreciate the Barong. So, I am expecting all of you to attend for that very important occasion. So, Madam Charita, si Marilyn ang magmamodel ng new Pinya-Husi creation niyo. But of course, she is gonna be the new face of the Carbonels Barong. She's gonna be the star tonight. Oh, I'm sure dadami lalo yung admirers ng apo niyo. Especially the guys. Kaya may boyfriend na si Marilyn, no? By the way, madam, sino ba ang boyfriend ni Marilyn? At saka, kilala ba natin ang pamilya? Saan din sila nagkakilala? Jerome. Yung anak-anak ni Aida. Yung
Pamangkin ko? Ay, yeah, Aida. Yeah. Hindi na namin siya nakikita sa showroom ng Cardinals Barang. She's still affiliated with your company? No. Gone. Gone with the wind. Magmula nung nangyari yung nakawan sa loob ng kumpanya ko, hindi ko na rin siya nakita. At ayoko na siya makita. Magpasalamat siya, mabait ako dahil pinayagan ko yung Jerome na maging boyfriend ni Marilyn. Kahit nakakatakot, kasi baka mamaya magmana dun sa nanay-nanayan. Malikot ang kamay. Dahil yung Aida, talagang walang tigil ang kamay sa Madam kalikot. Sarito, mawalang galang na po. Oh, Jerome. Pero baka pwedeng wag niyo naman po sanang tawagin magnanakaw ang nanay ko dahil alam niyong hindi totoo yun. At tapat siyang naglingkod sa inyo sa loob ng mahabang panahon. Ginawa ni Aida yon. Yun ang totoo at alam ng lahat yon. Pinagkatiwalaan ko siya pagkatapos ito pa ang ginawa niya sa akin. Sorry kung nasasaktan ka. Pero Jerome, alam mong totoo lang. Madam Sarito, baka pwedeng tama na po. Alam mo na nawalan ako ng pera at malaki. At si Aida ang may Baka kagagawa. pwedeng tama na po. How dare you? How dare you na bastusin ako sa harap ng mga kaibigan ko? Okay lang ho sa aking lait-laitin niyo yung pagkatao ko. Kaya kong tiisin yun dahil mahal ko ang apo niyo. Pero wag niyo naman po sanang damay yung nanay ko na nanahimik na. Eh, totoo naman ah. Totoo namang nagnakaw si Aida. Alam ng lahat yan. Bakit ka nagre-react ng ganyan? Anong pinagpuputak ng butsi mo? Nanay ko ang pinag-uusapan natin dito. Bro, there's a mistake. Teka lang, ano nangyayari dito? Itong si Jerome eh, nang babastos. Kayo ho ang nagsimula. Alam niyo, akala ko nagbago na kayo eh. Pero ganun pa rin pala kayo. Akala ko tanggap niyo na ako sa pamilya niyo. Pero ganun pa rin kayo, mata pobre at Diyos pa rin ang tingin niyo sa sarili niyo. Tumigil ka. Jerome, tama na. Marilyn! Tama na. Marin, lola mo nagsimula. Jerome, tama na. Ikaw pa rin ang mali. Dapat hindi mo siya binabastos. Excuse me, Thank you. Ziggy. Excuse me, gentlemen. Yeah. Meron sana akong gustong importanteng sabihin sa'yo eh. Ano yung importanteng sasabihin mo, Giselle? Tungkol sana kay Marilyn. What about her daughter? Nitong mga nakaraang araw, inoobserbahan ko siya. Alam mo, sige, ang saya-saya ng anak mo. Dahil yun kay Jerome. Mahal na mahal ni Marilyn si Jerome. At nakita ko, Ziggy, na ganun din yung nararamdaman ni Jerome para sa anak mo. Are you really discussing this right now? Yes. At isa pa, natatakot ako na baka mamaya pahiyain ng mama mo si Jerome dito sa party. At tapos, mag-aaway siya ng Jerome at Marilyn? Ang labo mo, Giselle eh. Di ba noon tutol ka kay Jerome na makatuluyan si Marilyn? Ikaw pa nga nag-suggest kay Mama na gawa ng paraan para paghiwalay ng dalawa, hindi ba? Oo nga, ako nga, pero... Nagkamali ako eh. Nagsisisi nga ako na nasuggest ko yun kasi... Nung sinuggest ko yun, hindi ko naisip yung mararamdaman ni Marilyn. Sige, mahal na mahal nilang isa't isa. So what do you wanna do now? Gusto ko sana na... Bigyan natin ng pagkakataon yung relasyon nilang dalawa. At saka, kausapin mo naman si Mama. Sabihin mo naman sa kanya na sabihan si Darlene na tumigil na silang dalawa. Marilyn? Yan ba? Yan ba ang boyfriend na pinagmamalaki mo? Matapos kong imbitahin sa party ko, sisirain niya, pabastusin ako ng ganito? Ako? Marilyn, intindihin mo naman ako. Nagawa ko lang to dahil iniinsulto ng lola mong nanay ko. Jerome, naiintindihan ko naman eh. Pero Jerome, mali yung lugar. Hindi pa ito yung tamang lugar at tamang panahon para sabihin mo yan. Kay Jerome, mag-sorry ka.
Ikaw ang mali. Ako pa ang may kasalanan ngayon? Marilyn, pinagtanggol ko lang ang sarili ko at ang nanay ko. Wala akong ginawang masama. Jerome! Mag-sorry ka. Nakakahiya sa mga tao. Nakakahiya kay Lola. Mag-sorry ka kay Lola. Mag-sorry ka sa lahat ng tao. Are you okay? Ano? So bad. After all. God. I'm so sorry. Jerome! See? Manang-mana. Lola, I'm sorry. I'm sorry po. Excuse me. Hindi, bastos. Bastos talaga yung batang yun. Manang-mana. Doon sa Aida. Totoo naman. Laki nung nawala na pera. Alam niya yun. So, anyway, forget about that paslupa. Let's talk about our event. Jerome! Jerome, kausapin mo naman ako! Ano pa pag-uusapan natin, Marilyn? Ayaw mo nga pakinggan yung paliwanag ko eh. Girlfriend kita kaya ikaw yung inaasahan kong kakampi sa akin. Pero sa ginawa mo kanina, pinaramdam mo na mag-isa lang ako. Jerome, ayoko lang naman kasi palalain pa yung sitwasyon. Kung may nasabi o may nagawa man ng lola ko sa'yo, I'm sorry, ako na yung humihingi ng tawad sa'yo. Pero sana, patawarin mo na siya. Alam mo naman siguro kung gaano ka-importante sa akin yung blessing ni Lola sa relationship natin, di Alam ba? ko yun, Marilyn eh. Alam ko yun. Kaya nga tinitiis ko lahat ng naririnig ko sa lola mo. Pinapakisamahan ko siyang mabuti para sa'yo. Pero sobra na yung ginawa niya kanina. Jerome, huwag mo naman akong ipitin ng ganito. I'm sorry, Marilyn. Ayoko na rin na naiipit ka. Kaya sige, ako na lang lalayo. Bumalik ka na doon, baka hinahanap ka ng lola mo. Jerome! It was a great party, if I may say. Merong mga konting buwisit, pero in totality, good. Very good. Kasi nabaling sa akin ang atensyon ni Marilyn. Ako yung lumalabas na mabuti. At si Jerome, bad. Hindi ba? Hindi yan, tonta. Yung isa. As I was saying, where was I? Ziggy? Regarding Jerome, by now, nagkakatampuhan na yon for sure. Dahil magagalit si Marilyn sa kanya. Good for him. I don't need that guy. Mama, isipin niyo naman yung mararamdaman ni Marilyn. Masaya si Marilyn eh. Masaya siya kay Jerome. I have to stop you for what you're saying. Sakit na sa tenga eh. Bumabalingbing ka na naman, Giselle. Mama, Giselle wants to call for a deal with Darlene. Pero kung akong tatanungin, payag naman ako na huwag na i-involve si Darlene. Pero ayoko pa rin mapunta si Marilyn kay Jerome. Too late. Too late. Kumikilos na si Darlene. Malaki na ang perang nailabas ko. Ayoko kay Jerome. Ang bagay kay Marilyn ay katulad ng mga anak ni Congressman Borja. The end. Sana? Ang tagal. I had, napadami yung wine ko. Sakit ang paa ko. Good night. I'm going to bed. Marilyn, tahan ka na dyan. You know, crying won't solve any of your problems.
Nahirapan na kasi ako, Darlene eh. Akala ko, kapag okay na kay Lola si Jerome, yung relationship naming dalawa, alam mo yung magiging maayos na lahat. Pero bakit ganun parang pakiramdam ko? Habang tumatagal, lalong dumadami yung problema namin dalawa. Anong ibig mong sabihin? Nung mga nakaraang araw kasi, si Jerome nagiging masyadong seloso. Ayaw niya may namalapit sa aking lalaki, nakikipag-usap sa aking lalaki. Tapos kanina, sinagot niya si Lola. Alam mo yung gusto ko siyang kausapin. Kausapin tungkol sa problema para maayos na agad. Hanggat maaga pa, pero ayaw naman niya. Umalis na lang siya. Sabi niya lalayo daw muna siya. Yun ang hindi ko maintindihan eh. Anong ibig yung sabihin na lalayo muna siya? Alam mo, hindi ko naman talaga maintindihan eh. Alam mo, Jerome is just asking for space. At sa tingin mo, kailangan mo rin gawin yon. Kasi kung ipipilit nyo lang, mas lalo lang kayong dalawang mag-aaway. Saka na lang kayo mag-usap. Kapag hindi na kayo emotional at saka may init yung mga ulo ninyo. And I'm sure, kapag ready na si Jerome at na-realize na yung pagkakamali niya, siya pa mismo ang unang lalapit sa'yo. Darlene, salamat na. Buti na lang nandito ka. Kahit pa paano, napag-aan mo yung loob ko. Of course. That's what friends do. They look out for each other. Okay? So stop crying. Everything's gonna be alright. Ay, sus naman. Babaw lang naman pala. Kala ko naman. Gaano kaseryoso yung pinagtalunan ninyo? Pumunta ka na doon sa resort. Magbati na kayo ni Marilyn. Jerome, I don't think that's such a good idea. Nag-usap kasi kami ni Marilyn kagabi at nabanggit niya nga sa akin na sobrang sumama yung loob niya sa ginawa mo sa kanya. Sarado pa ang isip ni Marilyn sa kahit na anong explanation. May point din naman kasi si Darlene eh. Tsaka pinagkakatiwalaan ko siya. Nakita ko sa kanya na talagang concern siya sa akin. What a clever move. It's what I do best. Nag-e-enjoy ako na paikutin silang dalawa sa palad ko. And then? And then, I can carry on with the next step in my plans. Tuluyan na maghiwalay ang dalawa at mapupunta na rin sa akin si Jerome. Midhing kinabukasan